Dinagsain pa rin ang ikalawang concert ni Lady Gaga dito sa bansa. Kagabi, libo-libong fans ang nanood sa pagtatanghal ng pop superstar, kabilang ang ilang celebrities. Nakatutok si Kata Tibayan live mula sa Pasay. Kata? Yes, excited ang mga fans na mapanood ang second day concert ni Lady Gaga. Ang ilan, kagabi napanood nila, gusto pang ulitin ngayong gabi. Sa unang gabi ng concert, di mahulog ang karayang may SM Mall of Asia Arena sa rami ng kanyang fans o kung tawagin ni Lady Gaga na Little Monsters. Umabot sa halos 15,000 ang nanood. Ang entablado, Engrande at Mala Medieval Castle. Enjoy na enjoy ang fans habang kinakanta ni Lady Gaga ang kanyang smash hits, Edge of Glory, Bad Romance, Telephone at maging ang controversial song na Judas. Isinigaw pa nga ni Lady Gaga bago ang mismong song number na hindi raw siya creature o likha ng gobyerno kaya hindi niya alintana ang kabi-kabilang protesta laban sa kanya. Ang kanyang kantang Judas ay nagiugat ng batikos ng ilang religious and youth groups dahil sa umano'y paglalapastangan daw kay Jesucristo. Ang Little Monsters, pabonggahan din sa kanilang costumes. May nagbukang bungo, habang ang iba naman, tad-tad ng spikes at metallic accessories. Masunod lang sa estilo ng pananamit ng kanilang idolo. Pero si JV, muntik nang di makapanood ng concert dahil bago pa makapasok, hinarang siya ng ilang security dahil sa kanyang costume na gawa sa kahoy. Pinaghubad mo ang isang tao sa isang public area na may public event tungkol kay Lady Gaga na is all about freedom of expression. I don't think that's right. Hindi rin pinalampas ng ilang local celebrities ang Lady Gaga fever, tulad ng magkapatid na Era at Michelle Madrigal, R&B singer JR, kasama ang beauty queen na si Krista Kleiner. Dateless naman si Hayden Ko. Present din ang Pinoy rock icon na si Ellie Buendia. Bata o matanda man, marami naman ang natuwa sa concert kagabi. I enjoy it very much. Kaya nanood ako, maski pasakatang pa ako, may arthritis ako. Best show ever! Yes, Pia, ilang oras bago ang second day concert ni Lady Gaga, nagawa pa niya makapag-tweet sa kanyang fans ayon kay Lady Gaga. Kung sakali man hindi matuloy ang concert niya ngayong gabi dahil na rin sa ilang protesta, itutuloy pa rin niya ito kahit pa mag-isa lang siya. Hindi naman daw maihalin tulad ang sitwasyon ng Indonesia sa Pilipinas, kung saan ipinagbawal ng government ng Indonesia na mag-perform si Lady Gaga sa kanilang bansa. Pabiru pang tweet ni Lady Gaga sakaling makulong siya sa Pilipinas. Papiansahin daw siya ni Beyonce. Nasabi rin niyang gustong-gusto niya sa Pilipinas dahil maging second day ng concert ay sold out pa rin ang tickets. Pagkatapos ng concert ngayon, tutulak si Lady Gaga tungo sa kanyang Asian stop na ang Bangkok. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Kata Tibayan. Wala namang grupong nagprotesta laban kay Lady Gaga ngayong huling gabi ng pagtatanghal niya dito po sa bansa. Pero mahigpit pa rin ang seguridad sa palibot ng concert venue. At mula po sa Pasay, nakatutok din live si Susan Enriquez. Susan? Vicky, maaga dineploy sa paligid ng SM Mall of Asia ang mga tauhan ng Southern Police District at Metro Manila Police Force para bantayan ang mga grupong tutol o kontra dito sa international pop artist na si Lady Gaga. Kumpara nito mga nakalipas na araw, walang nagprotesta ngayon. Alauna pa lang ng hapon, nakapwesto sa di kalayuan sa venue ng concert ni Lady Gaga ang mga pulis. 100 tauhan ng Crowd Dispersal Management Unit ang narito. Bukod pa ang mga tauhan ng SPD na nakabantay naman sa iba pang lugar malapit sa venue. Ang instruction, ipatupad ang maximum tolerance pero hindi papayagang makalapit sa venue ang mga magrarally. Bukod sa NCRPO, magbabantay rin ang mga tauhan ng SPD. Nagko-coordinate na lang daw ang mga pulis para tiyaking walang makakalusot na rallyista. Wala pa naman silang report na may magrarally ngayon, pero ang pinaghahandaan nila ay ang lightning rally. Mananatili raw sila sa lugar hanggang sa matapos ang concert ni Lady Gaga. Kung halimbawa mayroong rally ngayon na matutunugan, ang gagawin namin ma'am, harangin namin itong dito sa banda nito. Kasi i-maintain natin yung sinasabi ng 200 meters na peak, na rally point from the Petron hanggang dito sa may... Bukod sa mga pulis, nakaantabay rin ng mga security guard ng concert venue para tiyaking hindi makakalusot ang sinumang anti-Lady Gaga rallyist. Nakaantabay naman sa command post ng MMDA ang mga traffic personnel para tiyaking matutugunan ang anumang problemang idudulot sa trapiko ng concert ni Lady Gaga. Alert lang po talaga kami, monitoring. Pag may problema, naka-ano po kami kagad. Hindi na dapat patagalin.
Sa mga oras to, Vicky, ay wala naman nagiging problema sa daloy ng trapiko dito sa paligid ng concert venue. Kumakapal lamang yung mga sasakyan kapag dumarating dito yung mga manonood ng concert na may dalang sarili-sariling sasakyan. At tayo naman dito sa MMDA, kung sakali magkakaroon ng problema sa daloy ng trapiko sa mga lugar na malapit dito sa concert venue, ay nakahanda silang i-deploy ang kanilang mga tauhan para ayusin ang magiging problema sa daloy ng trapiko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Walang nakitang paglabag sa concert ni Lady Gaga kagabi, kaya hindi haharangin ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Pasay. Ang ngayoy ikalawang gabi ng kanyang pagtatanghal. Nakatutok si Claire Delfin. Hindi nahaharangin ng Pasay City Government ang ikalawang gabi ng concert ni Lady Gaga sa kabila ng kaliwat ka ng protesta ng ilang religious groups. Sa isinagawa kasing pagbabantay ng 21-man monitoring team ng lungsod sa concert ni Lady Gaga kagabi, wala silang nakitang problema. Mula sa kasuotan, props, performance ni Lady Gaga, kilos ng mga manonood hanggang sa mga nagpoprotesta, binantayan daw ng monitoring team. Base sa report ng monitoring team, walang dahilan upang iutos ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang pagkansela sa concert ngayong gabi ni Lady Gaga. Wala naman daw kasing nakitang paglabag sa mga kondisyong nakasaad sa special permit na binigay nito. Ayon pa sa report, walang nudity o paggamit ng anumang religious symbol. At maging ang pagkanta ni Lady Gaga ng kontrobersyal na kantang Judas ay di rin nakitaan ng masama ng monitoring team. Sa sinasabi niyong Judas na kinanta, iba-iba ang interpretasyon eh. Kung babasahin mo sentence by sentence, medyo hindi magandang tignan. Pero pag yung kabuuan noong kanta po, parang sinasabi niya siya ay sinner, nagsisisi na siya. Na-obserbahan namin na wala naman pong kahit anong act na which tend to offend any religious belief. Nakahanap din ng kakampi si Lady Gaga kay National Artist for Literature na si Ben Lumbera na itinuturing na isang cultural singer si Lady Gaga. Kailangan meron sense of humor yung nakikinig sa kanyang mga kanta at alalahanin na ang ipinapahayag ni Lady Gaga is not necessarily her own personal views that she wants people to accept. 5% sa kikitain sa concert ay mapupunta sa lokal na pamahalaan ng Pasay bilang buwis. Pagkakataon din daw ito na may promote ang Pasay at may pakita ang world-class facilities dito. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Tiniyak ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona na hindi planado ang mistulang pagwo-walk out ng punong maestrado. Maging ang pagpirma nito sa waiver at paghahamon sa mga mambabatas, hindi raw inasahan ng defense team. Mula sa Senado, Nakatutok Live si Tina Pangilinan Perez. Vicky, wala raw alam ang buong defense team sa mga isinawalat ni Chief Justice Renato Corona maski ang kanyang pagpirma sa waiver na nagbibigay pahintulot na ilabas sa publiko ang mga ari-arian at mga peso at dollar accounts niya kung gagawin din ito ng 188 na kongresistang nag-impeach sa kanya at ni Senator Franklin Drilon. Hindi rin daw nila alam ang biglang pagtayo ni Corona at paglabas ng session hall kahit hindi pa pinapayagan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pagtayo ni Corona, iniutos ang pagsara ng mga gate at pintuan sa Senado. Ang prosecution panel, gulat din daw sa ginawa ng Chief Justice. Pambabastos daw ito sa impeachment court. Wala raw silang balak tanggapin ang hamon ni Corona. So yung nabastos si CJ? Nabastos si Chief doon sa reaction. I'm not sure eh. Yung I saw it in his palakpakan? face eh. Yeah. When he was challenging the 188, I saw it in his face eh. Kanina, sumasama na yung pakiramdam niya. Pero sinubukan niyang tapusin yung kanyang statement. Umabot sa punto na hilong-hilo na siya. Nalulungkot dahil ito po ang punong maestrado, ang pinakahepe o pinuno po ng nag-i-interpret ng batas ang Korte Suprema. And yet, parang sinuway niya ang saligang batas by not obeying the jurisdiction at binastos po niya yung jurisdiction ng ating impeachment court. Chief Justice siya, no? The head of another branch of government does not give due respect to another branch. Yan, Vicky, ang pahayag ng depensa at ng prosecution sa nangyari kanina sa session hall. Vicky? Pero Tina, ano ang consensus dyan? No? Kasi hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung walkout talaga ito, kung planado ba o sumama lang talaga ang pakiramdam niya. Kasi alam ko kanina, no, nung tinapos niya yung speech, sinabi niya, and may I be excused or something to that effect. No? Was that really part of his speech kaya o talagang
inadlib na lang niya ito dahil masama ng pakiramdam niya? If it was part of his speech, hindi natin masabi, Vicky, dahil kahit mismo ang kanyang mga abogado ay hindi alam kung ano yung laman ng kanyang opening statement kanina. Pero very careful sila na tawagin itong walkout. Ayaw nila gamitin yung ganong salita dahil nga bago tumayo itong si Chief Justice Renato Corona ay sinabi niya sa impeachment court na may I be excused. At saka sila rin mismo nagulat nang biglangan lumabas ng session hall itong punong mahistrado, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Tina Pangliban Perez. At abangan, mga tipak ng yelo bumagsak sa Davao del Norte at sa Cebu. Aso, ginagabayan at binabantayan ang kanyang among paralisado. At sanggol, natagtad ng sugat ang katawan. Bumubuti na ang kondisyon dahil sa tulong ng ilan nating kababayan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.